Good day everyone. We are from Group 6 and we are here to report production planning and control in GIT. The first reporter is John Lloyd Putani. Pull system. In time, JD production system, a pull system is a key approach where a production is driven by actual customer demand rather than forecasted demand. So, mauni yung key importance, 5 key important. So, number 1 is minimize waste excess inventory. Products are only made when there is a specific order or need of them. So, ang pasabot din sa minimize waste and excess inventory is maghimo ra og produkto kung kinahanglan para dili masayang or masobra ang mga gamit. So, example na mga resources. Aron di walay sa mga production, walay mapundok nga production or walay purpose kana. Walay masayang siya ba. Unang dili nila pasobraan. Second is visual signal. The system often uses Kanban cards to indicate when more components or materials are needed. So, kanay siya is kanang gamit ang mga simple nga visual like Kanban cards aron ipakita kung kinahanglan ba o mga materials. So, makatabang ni para ang tanan tao makabalo og unsay buhaton sunod. So third is reduce overproduction and improve efficient. Each process only produce what is needed by the next process. So ang pasabot sa number 3 is dili maghimo og sobra produkto kay ang mga system maghimo lang kung unsay kinahanglan. Mao ni ang magpadayon lang ang smooth sa production. So murag dulol ra siya sa kuano sa kanang number 1. So may nakatong minimize waste excess kuan inventory murag ano po siya bagi ano siya ito kanang murag para sila sa pasabot gamay ba dulol sila explanation sa mo to no. So continue ta is number 4 is reduce lead times production based on actual demand ensures faster delivery to customer. So kana dai siya is reduce lead time. So kana kung ang production kuno ay magdepende lang sa demand dili malang ang delivery so dali rang pagka-deliver. So dali matuman ang mga orders kay walay mapundok nga sobra. So para sa sila sa sa kanang number 3 dol pa siya sa number 3 nga explanation no. So masabtan na siya. So number 5 is kanang smooth flow of materials help maintain a smooth production line responding quickly to demand. So functional and while keeping inventory levels low. So for example is kanang ang material is continuous lang smooth ang production. So tas if mausab ang demand dali ra ang adjust ang system. So dili magka-problema ma-fix lang dayon siya ba. So next reporter is So good day ma'am, my name is Renan Teberete from BSLX 31. So my topic for today is about production leveling. So production leveling in GIT or just-in-time system makatabang aron hapsay og padayon ang trabaho. This means that production leveling helps maintain a smooth and continuous workflow in GIT system instead of having sudden ups and downs in production. It spread the work evenly over time. So first part of this is prevent overproduction. Produce only what is needed, reducing excess inventory. So imbis maghimo og dagkong batch base nga sa kalit nga demand hinahinayon ang production. And number 2 of this is balance workload, avoids bottlenecks and keeps worker and machine running efficiency. So balancing workload means patas-patas ang trabaho sa mga worker
mao nga malikayan ang bottlenecks o pagtapok sa trabaho sa usa ka area. Tungod ani dili magka overwork ang uban ug dili pod magtinanga ang uban. Mas paspas ug hapsay ang production process. And number 3 is minimizes inventory costs, keeps materials flowing steadily, reducing storage need. So, it means that minimizing inventory cost means nga dili kinahanglang mag-stock og daghan nga materials kay pirmi man nagpadayon ang flow sa deliveries. Tungod ani gamay ra ang kinahanglan nga storage space ug magkaminos sa gasto sa warehouse ug handling. Mas efficient ang system ug mas tipid sa cost. And number 4 is improve suppliers coordinations, help suppliers deliver in smaller frequent batches. So improving suppliers coordinations means mas maayo ang sabot-sabot nga suppliers para makadeliver sila og gagmay pero kanunay nga batch sa materials. Mas maayo ni kay maka-avoid ta og sobra nga stock ug masapsay ang dagan sa production. Makapalig-on pud ni sa relation sa supplier kay permi mo magistorya og magplano sa delivery. And number 5, enhance flexibility, enables quick adjustments to demands changes. So, changing flexibility means mas sayon ra ang pag-adjust kung naay kalit nga changes sa demand. Kung kalit na taas ang order, dali ra maka-react ang company. Kung gamay ra ang demand, dali pod malesen ang production. Makatabang ni para dili magka-problema sa stock o operations. And lastly, production leveling in GIT or just-in-time system makatabang aron hapsay ug padayon ang trabaho. Imbes maghimog dagkong batch base kalit nga demand, hinahinayon ang production para malikayan ang sobra nga inventory, mabalanse ang trabaho ug makasabot dayon ang supplier. Sama sa gibuhat sa Toyota company, lain-lain nga modelo sa sakyanan ilang gipang produce kada adlaw para hapsay ang flexible ang sistema. Sa ingon, mas gamay ang gasto, mas epektibo ang trabaho. Hello everyone, I'm here to report about the topic titled in standardizations of operations. So standardizations involves creating consistent and repeatable process for production tasks. In just-in-time GIT system, standardization is essential in reducing variability and increasing efficiency. So ang standardization day is kung nag-set siya o pareho nga paamagi sa pagtrabaho sa inyong work or task nga. So nag-set ni siya og way or guide ba or step by step sa pagtrabaho sa inyong production. Especially sa GIT or just-in-time system, makatabang ni siya arong ma-lessen ang mga problema sa inyong trabaho, like yung mga error or mga sayop ninyong pagtrabaho. So ma-lessen siya. Yun especially po sa mga workers na dili sila mahago sa pagtrabaho. Kay if ang workers is pareha sila gisunod nga mga guide or procedures, so ang outcome sa ilang mga trabaho pare-parehasan. So mo ang sabot sa standardizations of operations. So na siya key points. One is ang ensures uniform quality. Workers follow the same procedures which helps maintain product quality. So ang mga workers nimo is kanang na sila i-follow nga procedures or instructions or mga guide sa pagtrabaho sa mga pag-process sa mga trabaho. So if na sila kanang process nga gisunod, so which means ang outcome sa ilang trabaho good quality kayo kay sila tanang mga workers na sila gi-follow nga procedures. So next is ang simplifies training. Standard tasks are easier to teach to new employees. So if naka-standard na mo ang process or na step by step, so sayo na dili na nimo need siya explain sa mga newbie. Guys, nakaan naman sa guide, so dali lang masabtan ng mga usayang trabaho kay nanay mga instructions, nanay mga procedures.
So ang next is ang supports continuous improvement. When processes are standardized, it's easy to spot inefficiencies and improve them. So siyempre na standard ng imong procedures na nanay step by step. So if na magaling problema ang inyong gitrabaho, so dali ra sad siya matrack kung asa siya nagka-problema kay na naman may guide nga gisunod sa inyong process. So if dali na matrack ang inyong process ay inyong problema, so dali ra sad ma-troubleshoot ug ma-improve ang kana nga asa siya nagkulang, asa siya nagproblema. So ang last sa key points is ang improve safety. Clearly defined steps help reduce mistake and accidents. So siyempre naka-standard no na standard ng imong nga process o nanay procedure, nanay guide. So sa ato pa lang nanay naka-instruct ato nga unsa ang dapat buhaton o unsa ang dapat likayan. Siyempre dili magka dangerous o dili siya dangerous. So sabot ba ang standardization no? So ang next is ang types of Kanbans, functioning and rules. So Kanbans is a visual tool used in GIT systems to signal the need for parts, materials, or work. It helps control inventory and ensures production happens only when needed. So ang Kanban is is a visual card ni siya or visual aid nga need nga gigamit sa GIT para para ipakita kung sa ang need, like na ipakita lang ang unsa ni nga part, unsa ang materials o unsa ang iyang unsa iyang dapat trabahoan. So makatabang ni siya sa pag-control pud sa inventory no, kay if ang imong inventory gamay ra, so ang Kanban mo gamit na siya if ang Kanban nag-specify ito nga unsa ra dapat buhaton. So and ensures production happens only when needed. So ang pasal is kanang if need ana ra siya buhaton. So in short, kuan lang, move or produce or move something only when needed. So mo na short nga ang witness. So nine types of Kanbans no. Ang production Kanban tells a workstation to produce more of a specific item. So ang kani nga type sa Kanban is mo ni siya kanang signal bitaw. Signal ay nanay card siya nga naka-specify ito nga unsa buhaton. For example is kanang order ka sa Jollibee bitaw, ibaw order ka asa ka order na mga restaurant. If order ka na sila isuot sa papel, pagkasuot sa papel mo na silbi ang katong papel mo to Kanban card. Pag sulit sa papel sa imong order, after na ilan na butang sa workstation. So mo to signal na sa workstation na katong gisuot sa papel mo na ilang buhaton. So silbi na ilain nga workers mukuha sa papel, if pagtanaw sa papel is naka-specify itong unsang order mo na ilang buhaton. So after na mo na buhaton. So after na mo na musud ang sunod nga types of Kanban. So ang withdrawal Kanban tells workers to move parts from one place to another. So after magamat to imong gi-order no is mo na ni musud ang withdrawal Kanban. Naka-specify na ni siya ay sa Kanban na to naka-specify og asa ni siya ibutang or asa ni siya i-move. For example, isa katong in-order ka no na human nag-order. So pag human sa order na ni Kanban nakatabutan na og asa ni siya dapat ibutang. For example, imong gi-order is take out. So ato katong imong gi-order ibalhin na siya from one place to another. So mo nang tawag og withdrawal Kanban kay mabalhin siya to one place to another. So sabi sa workplace nimo ibalhin mo siya sa kay take out man, so ibalhin mo siya sa repacking or ma-repack or tibalot. So next is ang supplier Kanban, used to notify external suppliers to deliver most parts. So kani is mo signal ni siya if ang imong stock is gamay na. If gamay na imong stock, mo na ni siya gamiton nimo para mo signal sa external supplier aron
magpa-supply ka o magpa-restock ka bag-o nga mga parts or materials ana. So dili ka mahugtan og mga stocks. So ang last nga types is ang express Kanban, used when urgent replenishment is needed. So kani is ana siya mga if mga emergencies, no. For example, what if ana nga adlawan hugtan ka og stock. So ana nga musud si express Kanban. So ang sudan is kanang maka-restock ka dayon ba mo ni signal nga mo na hugtan na kay stock. So ana nga adlaw maka-restock ka dito mo na deliveran ka dito og supply. So subata no. So ang next is ang functioning. Each Kanban card contains informations like part number, quantity, and source or destinations. So, ang function sa Kanban is ang every Kanban ana siya functions or unsa gamit niya. Example is kanang unsa ni siya nga part, pila yang quantity o asa ni siya padulong. So, for example is nakay container sa mga Coke, then ay Kanban na naka-attach. Kanban na naka-attach na unsa ni siya, Coke, pila ni siya o pila ni siya kada ganon. So after when a bin of parts is used up, the Kanban card is sent back to signal the need for restocking. So mo to nakay container ng mga Coke, then after ng mga Coke is nahurot. So naka-attach sa mga Kanban nga unsa ni siya, Coke, pilang sod. So after mahurot ang sod sa container, kuhaon tong Kanban din isend sa source mo nim signal nga katong nga container is need na i-refillan or need na siya ma-restock. So mo na pasabot sa kuan ay ng example. So it prevents overproduction and keeps inventory low. So ang Kanban is makaavoid ni siya sa overproduction kay ana man siya buhaton if needed. Only work when needed, ana siya mabuhat. So next is ang rules. So no parts are moved or produced without a Kanban. So in short, if walay Kanban, walay trabaho nga buhaton, wala kay product nga ma-produce. So ang next is only the exact quantity specified on the Kanban is produced or moved. So if hatagan ka Kanban nanay nakasurat nga pila ug unsa, mura jud na imong sundon, dili na ka manubra, dili na ka magkuwang kay mo na dyan yung sundon o usay lang ipagama. So ang next is ang Kanbans are always attached to the containers they represent. So mo ni gingon na ganyan naka-attach siya sa mga containers o carton ba nimo naka-attach ang Kanban ato para mailhan og unsa ni siya, pila ni siya ug asa ni siya kadong nga container o parts. Defective products are not sent forward. Quality at source is essential. So kani is dapat yun i-check ng quality sa usa ka product or sa usa ka materials, no. So sa daan pa lang sa source dapat i-check na siya good quality bagid siya. If naay defect dili siya ipadayon. So may nakanindot ani niya. So that's all. Thank you. Good evening, ma'am. I'm Hansel Dagoplo from BS Electrical 31. I'm going to discuss about SMED or Single Minute Exchange of Die technique. This allows manufacturers to switch between products quickly and efficiently, supporting the core GIT goal of producing only what is needed when it is needed in the amount needed. So kanang SMED ay isa po rin sa mo tabang mo sa GIT para mapadali ang isa ka produkto or mga produkto nga gikinahanglan sa mga customers. So there are 5 rules of SMED. First is reduce setup time. Conveniently change over procedures into fast, standardized processes of under 10 minutes. So kanina no para mapadali day ang sa produkto, need po day siya para dili makuha ng isa ka product or mapasa sa mga customers or mahatag na. So second is support
just in time, allows a smaller lot size and more frequent production changes, aligning output closely with customer demand. Then the third is increases equipment utilization, minimize machine downtime, leading to more productive time on machine. So, i-minimize din ang mga machine para kung unsay kinahanglan kung saray importante nga makakuan sa produkto. So, third is enable lean production, helps eliminate waste associated with waiting, excess inventory, and overproduction. So, the last is improves scheduling flexibility, make it easier to switch between products quickly, aiding production planning and responsiveness. So, kanan din siya is para ang usa ka produkto mapadali ni dili siya schedule or kanang i-schedule din siya para ang sa produkto mahumana or mahatag sa or ma-send sa mga customers. And that's all.